Kung may paborito kayong karakter sa Naruto series na talagang kinahiligan nyo, meron namang karakter na talagang kakainisan nyo dahil sa kanilang ginagawa. Maaaring kilala nyo ang isa din sa antagonist ng Naruto series at ito nga si Danzo. Isa nga itong si Danzo na kontrabida sa Naruto. Ito nga din ang pinakamasamang karakter sa Naruto. Magandang araw guys, matagal-tagal din akong nawala. Salamat sa patuloy niyong suporta sa channel na ito. Ang kwento na ito ay uumpisahan natin sa kung sino nga ba ang master ni Danzo. Si Danzo ay nagtraining sa ilalim ng pangalaga ng ikalawang Hokage na si Tobirama Senju. At minsan na nga din nakita neto si Hashirama sa isang labanan. Mula pagkabata pa nga lang nito si Danzo ay mulat na siya sa gera at labanan. At dahil nga si Danzo ay maraming alam sa history ng Konoha, itinatag siya bilang village council ng mga nag-aabiso o nagpapayo sa mga uupong Hokage. Si Danzo nga rin ang lumikha at nagtatag ng leader ng Root, isang branch ng Anbu kung saan si Danzo mismo ang nagdidikta ng mga misyon. Kadalasang misyon ng Root ay yung pagpatay sa isang individual na kung saan pinapaniwalaan ni Danzo na malaki ang magiging hadlang neto sa Konoha. Ngunit madalas ay sa sarili niya lang kapakanan. Isa nga dito ay yung tinangka niya na patayin si Sarutobi Hiruzen. Gamit nga ang miyembro ng Root, ipinag-utos din netong si Danzo na patayin neto si Hiruzen, ang kasalukuyang Hokage noong mga panahon na yon. Ngunit tabigo nga ito, dahil kay Kakashi na noon ay miyembro ng Root Division. Nang mahuli ni Hiruzen itong si Danzo, sinabi niya na hindi niya matiis ang mga desisyon neto para sa Konoha. Pero alam naman natin na ginawa niya lang itong excuse para makuha yung tunay niyang pangarap na maging isang Hokage ng Konoha. Ang pangalawa nga dito ay ginamit niya at tinraidor si Kabuto, dahilan para maging masama ito. May isang bahay ampunan noon sa bayan ng Konoha na pinamumunuan noon ni Nono Yakushi, isang medical ninja na naging bahagi ng Root Division ni Danzo. Sa bahay ampunan na yon, kinupkop ni Nono ang isang bata na may amnesia, at ito yung batang si Kabuto. Bagamat binibigyan ng bayan ng Konoha ng pondo para sa kinakailangan neto at kastusin, hindi ito sapat. Kaya tinuruan netong si Nono na medical ninja ang batang si Kabuto upang gamutin ang mga ninja na nagtamo ng malubang sugat at upang makaipon at makalakap ng sapat na pondo para sa bahay ampunan. Dito nga ay muling nakaisip ng kasamaan itong si Danzo. Upang gamitin ang batang si Kabuto, sinabi ni Danzo na ititigil ng Konoha na magbigay ng pondo sa bahay ampunan kung hindi niya makukuha yung kanyang hangarin. Ang una, nais si Danzo ang batang si Kabuto ay sanayin nito bilang maging spy ninja. Pangalawa, muling sumabak si Nono sa isang misyon upang maging spy sa Iwagakure. Walang nagawa itong si Nono kundi tanggapin ang misyon na ito dahil mahal niya ang bahay ampunan, gayon din si Kabuto. Itinuring ng parang tunay na nanay ni Kabuto itong si Nono. Kusa nga siyang sumama kay Danzo sa kapakanan ng bahay ampunan dahil napakalaking utang na loob niya dito. Lumipas ang 5 taon at naging spy nga siya sa Konoha, itong si Kabuto, sa ilalim ng pamumuno ni Danzo. Ngunit doon nga nangyari kung saan dito nga namatay si Nono, sa sariling mga kamay ni Kabuto. Pero hindi naman yun sinasadya ni Kabuto. Ngunit sinadya pala ito ni Danzo na paglabanin sila sa gitna ng labanan upang maglaban at magpatayan. Sa mga huling oras ni Nono bago siya namatay ay hindi niya nakilala itong si Kabuto dahil sa lumaki na ito at dahil sa 5 taon din na nakalipas nung huli silang nakita. Binibigyan na itong si Danzo itong si Nono ng mga peking imahe ni Kabuto. Dito din nalaman ni Kabuto na may utos itong si Danzo kay Orochimaru na kung sinong matirang mabuhay sa kanilang dalawa ay papatayin ito ni Orochimaru. Ito ay nung oras na iyon ay nasa Root Division pa itong si Orochimaru. Pero hindi nagawang patayin ni Orochimaru itong si Kabuto at sa huli kinumbinsi niya itong kupkupin kapalit ang katapatan netong si Kabuto. Dito na nga bumuo ng sarili niyang bayan itong si Orochimaru na nakilala bilang Hidden Sound Village. Kung hindi siguro ginawa ni Danzo yung mga kasamaan na yon, hindi din siguro magiging masama itong si Kabuto. Dahil nakita nga natin na ang dahilan kung bakit naging masama itong si Kabuto dahil na rin sa kasamaan na binigay ng mundo sa kanya. Utak nga itong si Danzo sa Uchiha Clan Massacre kasama nga sina Sarutobi at ang mga village elders. Mula pa noon itong si Danzo ay walang tiwala sa mga Uchiha dahil may paniniwala si Danzo na ang ninja sa likod ng pag-atake ng Nine Tails. Hindi naman siya nagkamali dyan dahil nalaman natin na si Obito ang taong nasa likod neto.
Ngunit itong si Danzo ay pinaniniwalaan niya na ito ay nasa loob lamang ng Konoha. At doon nga siya nagkamali. Dahil nga miyembro ito ng village elders itong si Danzo sa mga oras na iyon. At ang third Hokage naman na si Hiruzen ang nakaupong Hokage. Ipinag-utos nito na ilipat ang Uchiha clan sa malayong lugar na bahagi ng Konoha. Dito lalong nagalit ang mga Uchiha dahil nga sa matagal na ginagawang pagdiskriminasyon sa kanila. Dahil nga dito, pilinano ng Uchiha clan ang kudita na laban sa noon na nagbalik sa kanyang pwesto na si Hiruzen Sarutobi. Dahil nga that time ay namatay ang kasalukuyang Hokage na si Minato. Na noon ay 4th Hokage. Si Fugaku ang karapat-dapat sa pwesto bilang Hokage ng panahon na yon. Dahil nga sa taglay at pambihira netong lakas. Ngunit hindi nga pumayag ang mga village elders tungkol dito. At nagbalik bilang Hokage ng bayan ng Konoha itong si Hiruzen Sarutobi. At dito na nga nagplano ng kudita ang mga miyembro ng Uchiha clan at tinangka nilang kunin ang pwesto sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit paano nga nila ito nalaman? Ito ay sa pamamagitan ni Itachi na noon ay nagsisilbing bilang double spy sa Konoha at Uchiha clan. Dito na nga kumilos si Hiruzen at ang village elders. Sinabi nila na dapat pigilan kung ano man ang binabalak ng Uchiha clan. At dapat nilang unahan ng Uchiha clan sa mga plano neto. Ngunit ano ang ginawa ni Danzo? Dahil nga alam niya na tapat itong si Itachi sa Konoha, ipinag-utos niya na patayin at ubusin ang Uchiha clan upang maiwasan ang kudita. At hindi nga niya papayagan isama rito si Sasuke. Nasa plano din naman ito ni Hiruzen. Ngunit nasa plano pa niya na kausapin at ayusin yung gulo neto. Pero dito nga umira lang kasamaan netong si Danzo. At nangyari na nga ang Uchiha clan massacre. Marami rin kasamaan ang nag-ugat dito. Siguro hindi sana ito nangyari kung hindi nagmadaling kumilos itong si Danzo. Kinuha niya ang mga Sharingan ng mga namatay sa Uchiha clan massacre. Bago pa nga nangyari ang Uchiha clan massacre, nakuha na nga ni Danzo ang isa sa mga mata ni Uchiha Shisui. Ito nga ay nagtataglay ng pinakamalakas na ninjutsu na tinatawag na Koto Amatsukami. Hindi lang yan dahil alam nga ni Danzo na sabik itong si Orochimaru sa mga bagay na sensya. Pagkatapos ng Uchiha clan massacre, naipagsabwatan itong si Danzo kay Orochimaru. Nagpagawa ito ng kanang kamay para mapalakas ito. Ngunit bakit nga ba ginusto ni Danzo na mapalakas ng husto ang kanyang katawan? Ito ay dahil ipinalagay ni Danzo ang 10 Sharingan dito nga sa kanyang kanang kamay. Kitang-kita nyo naman kung gaano kasama at katuso itong si Danzo. Makuha niya lang ang lahat ng kanyang mga gusto. Dinakip niya ang 60 mga bata kapalit ng paikisama ni Orochimaru. Nangangailangan noon si Orochimaru ng mga bata upang pag-eksperimentohan ng husto ang Hashirama cells. Dito nga nag-eksperimento itong si Orochimaru sa 60 bata ng Konoha. Ngunit lahat ng pagsasabwatan na yan ay nabaliwala dahil itinangka ni Danzo na ipapatay itong si Orochimaru sa kadahilan ng ayaw netong maging Ronin ninja itong si Orochimaru. Kayo guys, sa tingin nyo, meron pa bang mas walang hiya sa Naruto series kesa kay Danzo? Nakipagsabwatan kay Hanzo para patayin ang unang Akatsuki, dahilan para ipinanganak ang antagonist na si Pain. Noong kasagsagan ng Third Shinobi World War, ang tatlong amoy orphan sa sina Nagato, Konan at Yahiko ay nagtatag ng isang grupo na naglalayang pagkaisahin ang mga tao sa Amigakure at sa kalaunan ay sa 5 Great Nations. Sa madaling salita, ang kauna-unahang Akatsuki ay binuo netong tatlo na to, na alam naman natin na maganda naman ang intensyon. Ngunit may ginawa na namang kasamaan itong si Danzo, dahil nga sa matagal na inaasam-asam ni Danzo ang titulong Hokage. Nakipagsabwatan nga siya kay Hanzo the Salamander. Sinabi ni Danzo na tutulungan niya itong si Hanzo na mabuwag ang Akatsuki, kapalit ang tulong niya na makuha niya ang titulong Hokage. Ngunit napaisip pa kayo kung paano napapayag ni Danzo itong si Hanzo para mabuwag at maubos ang Akatsuki, kahit napakaganda naman ang hangaray ng grupo na ito. Unang-una nga dyan ay si Danzo nga ang leader ng Iwagakure na may kunting pagdududa na makuha ng Akatsuki ang tiwala ng mga tao sa Iwa. At kalaunan ay makuha neto ang pwesto bilang pinakamataas na posisyon sa isang bayan, bagamat usap-usapan pa lang ang mga ginagawa ng Akatsuki. Nakarating ito kay Danzo, at dito nga nakahanap siya ng oportunidad upang mabilog ang utak netong si Hanzo. Nagpadala ng ilang mga ninja itong si Hanzo para mapatay ang Akatsuki. Ngunit nga sa kapangyarihan ni Nagato na noon ay nagtataglay ng Rinnegan,
Nabigo nga ang mga ninja na ipinadala ni Hanzo at sa dulo ay naubos nga ito ni Nagato, ang mga tauhan na itong si Hanzo. Dito na nga ulit nakaisip ng oportunidad upang maisakatuparan ang kanilang plano ni Danzo. At nagpanggap nga itong si Danzo bilang isang ninja sa Iwagakure na magkakaroon ng peace treaty sa pagitan ni Hanzo at Akatsuki. Ngunit dun nga sa araw ng peace treaty, dito nga nangyari ang Akatsuki ambush. Dun nga ay naghihintay ang mga tauhan ni Danzo at Hanzo upang ubusin ang Akatsuki at namatay nga dito si Yaiko. Dito nga nagalit ng husto itong si Nagato dahil sa kasinungalingan at kasamaan ni Danzo at Hanzo. At dahil na rin namatay sa kanyang mga kamay si Yahiko, at dito na nga lumabas ang isa sa pinakakontrabida during Naruto Shippuden series na si Pain. Kung hindi siguro nakipagsabwatan itong si Danzo, sa malamang maayos ang buong mundo at malamang buhay pa si Yahiko. At siguro malaki na ang Akatsuki na ang tanging gusto lamang ay pagkaisahin ang buong mundo. Napakarami pang kasabaan ang nagagawa na itong si Danzo, pero hindi ko nalalahatin dahil ito lang yung nakikita ko na naging malaking impact sa buong Naruto series. Yun lang mga pre, maraming salamat sa panonood at huwag nyo na rin kalimutang i-like, share, and comment na rin kayo kung ano yung masasabi nyo sa video na ito. Maraming salamat guys.